Hey, what's up guys? PG The Minds here of GY6PH and welcome back to our channel. So kakaiba tong video natin ngayon kasi napaka layo nito dun sa sinumula nating mga video. From motor, naging sasakyan, then ngayon washing machine naman. So ito yung troubleshoot natin ngayon. Siguro ganun talaga kapag nagkakaedad na nagkakaroon ng midlife crisis o nagiging handyman. So, ang trouble nito is hindi umaandar yung motor. So, 2 years na gamit to, history nito, and then after nun, puro ugong na lang yung motor, and then 1 year na tambak. Ngayon ko lang naasikaso kasi ginawa ko pa yung wiring ng aming bahay. Yung electrical, mula dun sa lumang fuse type, kinonvert ko siya sa circuit breaker type. Yun nga lang, hindi ganun kaganda kasi yung mga outlet, hindi ko nahila yung original na linya kasi flexible hose yung ginamit nila ng orange. Ngayon, ang hirap hilain, time consuming, kaya ang ginawa ko, nilabas ko na lang at nilagyan ng molding yung wire para dun sa mga outlet. So, okay naman. Then ngayon, masusubukan na natin to. So yan, nagpa-power naman siya. I-demo ko lang sa inyo yung trouble niya. Then set natin yung spin. Yan, 6. Tapos start. Yan. Maririnig natin yung drain motor. Yun, tumutunog. Kaganin yan. Yun, narinig nyo? Maririnig natin. Narinig nyo? Naririnig nyo ba? So yun, ugong lang yung naririnig natin, hindi natin nakikitang umiikot tong tab. So stop mo na para hindi na ma-damage yung kung ano man yung pwedeng ma-damage kapag pinahirapan natin. So ngayon, papatayin ko muna and then ihiga ko to para ma-access natin yung motor sa ilalim. So yan, nahiga ko na yung washing machine and then ngayon naman i-check natin yung ilalim. So meron siyang screw dito. Ito. Luwagan natin. Diyan. Isang screw lang. Tapos iaangat natin to. Yan. Yan. Ang loob. So ang gagawin ko ngayon is i-on ko yung spin ulit. Then obserbahan natin to. Kung ano yung makikita natin. Yan. Hindi nakita kapag pinower on eh. Tapos spin. Tapos start. Maririnig natin. May umuugong lang. So, unti lang yung galaw ng pinakamotor, tapos naugong lang siya. Papatayin na natin. So, yun nga, nakita natin na naikot tong motor, pero napakabagal. Hindi naman nainit. So, gagawin ko ngayon, i-isolate ko yung trouble. Tatanggalin ko muna tong belt. Gamit tayo ng 13mm. So, luwagan natin to. So yan, natanggal ko na yung belt. Niikot ko tong side ng, ano ba to? Nakalimutan ko yung tawag dito eh. Hindi ito yung motor pero ito yung parang sa may damper. So yan, okay naman. Then, ikot natin tong sa side ng motor. Yun, to, maganit, matigas. Hindi siya pre-wheel. Hindi ko na check tong wiring natin. Ito, maganit, ayun oh. Lumalaban siya, ayun. Parang matigas talaga. So para i-confirm to, papandarin ko ulit yung motor natin sa pamamagitan ng yun nga, power tas spin. Kung iikot siya mag-isa. Kung mali yung hinala ko, iikot siya. Pero kung hindi siya umikot, kahit na pre-wheel na siya, tigas talaga. Posible na ito na yung problema natin, yung motor. Yan, in-spin ko muna. Tignan natin kung iikot siya kahit na wala na yung belt. Ibig sabihin, wala siyang load. Ayun. Nakita nyo, isang ikot lang siya. Ayun, oh. Ayun, oh. Parang nahihirapan siyang umikot. Ayun. So, papatayin ko muna ulit. So, para sa akin, ito yung may problema yung motor. Ayun, matigas siya. Kasi dapat to parang electric fan to na malambot yung ikot. Check natin. Posible na yung bushing o yung bearing. Pero alam ko pag washing machine, bushing yan, hindi bearing. Unlike sa mga motor dun sa makina natin like starter motor, diba? Or alternator. Hindi ko muna i-check tong capacitor kasi feeling ko malakas naman yung ikot niya. Yun nga lang, matigas lang talaga to. So, ito munang motor ang i-check natin. Baklasin ko na ng tuluyan. Oopsie. Sabit pa pala yung to. Parang bracket nung wire. Tanggalin na rin natin para medyo maluwag siya. Yan, may screw. Tanggalin natin yung socket. Hirap ng isang kamay lang. Parang mahirap ilabas yung motor. Tanggalin muna natin to. Oh, pwedeng hindi. Yeah.
Sige pa. Sige, tanggalin muna natin to. Yan na siyang lock washer. Oh, mahirap pa rin. Ayun, nalabas na natin. So, ito na yung motor. Nilalagnat siya. Piling ko nasa 37 hanggang 40 degree yung init niya. Pan visual inspection, wala namang sunog. Wala rin may sunog. Alikabok lang, tsaka yung mga oil. Ang problema ko, yan. Naka-rivet siya. Ayan. Hindi siya screw. So, bago ko ma-access yung bearing o bushing dito sa loob, ayun, kailangan ko munang tanggalin to. So, paano ko siya tatanggalin? Pwede tayong gumamit ng brute force. So, ito, nakakuha ko ng drill. Drill bit pala, bala ng drill. Ayan. Tapos, susubukan natin ito. Subukan natin anuhin to, kung kaya niya. Ayan, Ayan. Pinatong ko sa rubber. Papalitan ko kasi lumalalim lang. Hindi siya nawawasak yung pinaka, dito. Pinaka, tawag doon? Ayan, nagpalit na ako ng drill bit na medyo mas malaki. Testingin natin siya. Yun, tanggal na. So ayan, natanggal na natin yung rivet. Nagasgasan ng onte, pero okay lang naman yun. Papalitan na lang natin siya ng bolt and nut na lang. So susubukan natin pukpukin to ngayon para lumabas yung rivets. Yun, lumabas na. Angat na to. Ayan, ay, lumangat na. Yan. Ayun. Dito pala. So, putulin ka na to ng grinder kung ayaw talaga niya lumabas dito. Medyo mataba kasi pala talaga siya. Yan. Bushing ba to? Ito bushing. Maganda pa. Hindi siya bearing. Bushing siya. Naubusan na ng grasa, Ayan, matigas talaga, matigas talaga. So, kailangan natin tong baklasin. Hindi pa ako nakapagbaklas na ito, First time lang. Itong mahirap. Lalo na ito. Diba? Kasi dito nga siya nag-stock up, palagay ko. Mahila na yun dapat ng normal lang Ayan, natanggal ko na. Kaso, sobrang dikit niya dito. Tinungkod ko siya ng, ito, yung test light. Pinantungkod ko dito. Tapos pinuktok ko ng rubber mallet. So, ito na siya. And, hindi naman nagasgasan yung pinaka stator. Ang problema ko ito, medyo may mga umangat siya kasi pagkapukpok ko. At sobrang dikit niya nga. Kasi hindi ko alam kung anong epekto niyan sa pinaka motor. Ayan, may angat. So, ito na yung rotor. Ayan, tigas talaga ikutin. Kahit na siya na lang. Susubukan ko ulit persahin to. Ayun, balik ko na. Ayan, adik. Oh, man. Wala pa naman akong puller net. Buti hindi na gasgasan yung stator. Rotor. Ayan, makinis pa din. Kasi may guide nga pala. Isang bushing. Yun. Dali. So, ito, tutungkapin ko ng flat screw para matanggal yung ring na to at makuha yung bushing na yun. So, lilinisin natin, lilihiyain natin, lalagyan ng grasa, bibili ng bolt para rebuild. Iniisip ko kung sasabay ko na rin to. So, siguro sabay ko na rin para isang baklasan lang. So, tagampay tayo na baklas. And then, ito pala, ito medyo okay pa. Tuyong-tuyo, parang may kalawang dito. Pero, ano yan, grasa. Natuyo na. Sakto, gamitan natin ng high temp grease na pang motor, yung top 1. Yan, lipit ko muna to, then hanap tayong parts. Ay hindi, yun pala, babaklasin ko muna. Baklasin muna natin. Wala pa naman ako matibay na flat screw. Paano kaya to? So yun, as usual, nasugatan na naman ako. Tinutungkab ko yun, ayaw matungkab. Dumulas, dugo. So ayan, natanggal ko na. Nahirapan ako doon Flat screw, combination ng flat screw. Wala ako nung flat screw lang kasi ito yung meron ako Maganda sana yung ganitong klase na flat screw. Manipis lang. Kasi medyo mataba kaya nahirapan ako. So natanggal ko na. And then, ito na yung mga gas-gas. Kita niyo ba? Mga persado kong ginawa. Ito na yung bushing. Maganit na. Tapos ito yung, hindi ko alam anong tawag dito Ito yung pinaka-cover niya. So siguro babalik ta rin ka na lang to. Para yung may gas-gas yung hindi gawing lakas. Ganito rin. Baklas ka na. Ito yung bushing na walang problema. So ang gagawin ko, maghanap ako nito at nitong bushing para magawa na natin. Ma-assemble na ulit. So ayun, nakabili na ako ng bushing. Kaso iba, tsura niya dun sa stock.
Inner diameter, pwede naman. Problema nga lang yun. May parang ulo pa to o anong tawag dyan. So sobra siya, matangkad. Kaya nag-decide ako na linisin yung isa. Kung matatandaan nyo, isa lang yung sira na bushing. Ito yung nasa baba, ito yung nasa taas. Ngayon, itong ice pa na nasa taas ay lilipat ko sa baba. Para sa ganun, gumana siya kasi ito, dito sa shop, baka kung ito ang gagamitin ko yung merong ulo, pag tumama siya dito, ayun o. Masyadong malaki yung gap. Unlike dito sa luma, pag nilagay mo siya, yan, konti lang. So baka kasi maka-apekto yun sa pagbubuo. Ito, nilihi ko na ng 1,000. Nilinis ko. Ganon din tong side na to. Yan, nilihi ko ng 1,000. Ang inaalala ko lang, ito talaga yung nabanggit ko nung last time. Umangat, dumikit kasi ito dun sa dun sa housing. Itong housing, nilinis ko rin. Degreaser, engine degreaser ginamit ko. Niliha ko, tapos kinaskas ko yung mga dumikit na foam na may oil. Then, ganon din to. Yan. Tapos, ito yung luma na lock. Hindi ko sa uli yung mga pangalan nila kasi, yun nga, first time ko lang naman nagbukas na ito. And bumili na rin ako ng bago nito. Kulit ng bago, parang rin ganun din yung itsura Para hindi na ako maglinis. Tapos, gagawin ko na lang reserva to. Then, ito, yung bagong foam. Yan. Feeling ko yung foam na ito na stock, sobrang laki. Kasi kung maalala nyo, kalawang yung dito sa gilid. Yun pala, foam siya nung hugasan ko na. So, bubuhin ko na to. Ganun lang naman yung proseso na ito. Kung paano ko binaklas. Foam. Bababad natin dito sa oil. Tapos dito, ilalagay. Yan. Yung oil na gagamitin ko ay 10W40 na pang diesel. Ang kulit Mga pang yung ginagamit ko Tapos bumili rin pala ako nito. Kasi 'di ba nga naka-rivets to yung housing. So stainless with lock washer. Bubuhin ko muna to. So ito, nakakabit ko na yung bushing. Hindi ako confident kaya hindi ko binidyohan talaga. Kung mapapansin nyo, ang daming gasgas napansin ko kasi dito sa housing na to, medyo siguro specialized tool yung gamit din kasi una, nahirapan ako tong kabinsya, walang space. Tapos ngayon naman, yung ibabalik, mahirap siya kasi hindi maka-straight dito yung mga flat screw o kung ano yung gagamitin mong pang silsel. Nilagyan ko ng oil yung foam. Tapos ito, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng grasa para dagdag sa lubrication. Dalawa sila. Mapapansin nyo, daming gas-gas. Sana matibay yung kabit ko. Tapos ito yung pinutol ko dito. So may palagay siya dito. Ayan. Rivet siya, di ba? Kaya pinutol ko para mahugo. Tapos ito yung ipapalit ko. So try ko nang buuin. Ito yung ilalim. So first time kong gumawa nito kaya hindi ako ganun talaga ka-confident na okay yung gawa ko. Hindi ko nakita yung thermal fuse na sinasabi nila. So bagay hindi naman siguro ito nag-overheat. Pagdidilan na lang siguro. Dumi. Yan. So ito, na-align ko na. Hirap din. So, pasensya na sa quality ng aking video ngayon. Yan nga, hindi ako confident. Lalagay ko na tong stainless bolt. Stainless yung napili ko kasi 'di ba washing machine para hindi masyadong kalawangin kung may kalawang man. Bali, hindi ko na muna ito ita-tighten. Parang lang, kumbaga equivalent sa hand tighten. Kaso nga merong yung nut ko, merong may plastic siya. So kapag naabutan na ng thread yung plastic, medyo humigpit na kaya nagamit ako na itong tools Allen tsaka 10mm. Pagka nailagay ko na lahat yung bolt natin, doon na siya hihigpitan. Kita nyo pa ba? Ba't kaya bushing yung ginamit nila? Medyo nahirapan ako Ba't kaya hindi bearing? Sa alternator o ibang motor like sa starter, diba? May bearing. Hirap pa magpalit ng bushing. O baka hindi lang ako sanay. So ayan, nailagay ko na lahat. Higpitan ko na. Criss-cross pattern. Siyempre motor to. Kailangan balance yung paghigpit. Mas mainam kung merong torque wrench. Kaso wala pa ako. Dati meron na ako, binenta ko
Kala ko hindi ko na magagamit. Ba't pala hindi ko binenta? Criss-cross pattern. Tighten natin to. Double check. Luluwag pa kaya to. So bago ko i-testing dun sa washing machine, testing muna natin dito kung okay yung ikot. Medyo mahigpit. Pero hindi katulad nung nakaraan na sobrang tigas, kailangan isang buong kamay. Ngayon, daliri lang. So, and kaya na ng kamay. Nung nakaraan, ayaw nung daliri ko dito, ang hirap ikutin. Ngayon, naiikot na. Matigas pa din, pero tingin ko align naman to. Hindi naman naalog. Testingin na natin dun sa washing machine mismo. So ito, ikakabit ko na dito sa washing machine natin ang motor. Dahil confident ako sa gawa ko, kung na siya testingin at madali lang naman ikabit. Kumaga kung may problema, madali lang naman mag-backlash kabit. Lalagay ko muna to. Ito nga rin pala nilinisan ko, pan at pulley ng motor. Nakadami rin ako ditong CVT cleaner. Mas madali kasi maglinis gamit yun Yan, pwede na ko nang ikabit. Mas okay na yung ikot kahit dalawang daliri lang. Hindi katulad nung nakaraan, talagang pagka ganun, isang ikot lang. So sana align yung gawa ko. Wala naman ako nararamdaman na maganit. So kakabit ko muna. Kakabit ko muna yung... Ay, nga pala, kailangan hulit to Ayun, kasya naman pala. Kala ko hindi. So kakabit ko muna tong socket nya. Ito. Itong dalawang bolt. Ayan, hand tighten lang muna. So kung matatandaan nyo, merong screw dito para sa bracket. So ayan yung wire. Ito. Aking hinigpitan. Nilagyan ng bracket. Ngayon naman, adjust natin tong pulley ng motor para may kabit yung belt. Yan, angat lang natin. And tapos bababa natin tong belt. So nilinis ko rin tong pulley, yung gearbox na pulley ang hindi ko pa nalilinis. Dapat siguro nilinis ko na rin, no? Isang baklasan. Pero madali lang naman baklasin, kaya hindi ako masyadong nanghihinayang sa labor ko or sa mga ginagawa ko kasi madali naman siyang gawin. Yan. So, bababa natin to. So nakabit ko na yung motor, yung socket nya. Parang matigas Yan, oras na para i-testing. So ito na yung moment of truth dun sa mga pinaggagawa ko. Under ba ang motor? Mahina. Oh no. Posible na capacitor, no? Ayun, no? Mahina. Or tatanggalin ko muna yung yung belt. Pero mahina oh. So ito, tinanggal ko muna yung belt. Tignan natin kung anong reaction ng motor. Wala pa naman ako pang-test ng capacitor. Yun! Mabilis. So anong ibig sabihin nun? Anong mga palagay nyo? Mahigpit masyado yung belt. Ayun ang bilis kulang yung power ng capacitor. So papatayin ko muna ulit para pakita sa inyo na okay naman yung ikot ng gearbox So baka mahigpit lang yung belt, medyo luluwagan ko yung niya, tension. So ayan, pinatay ko muna. Makikita nyo naman na ito, malambot naman yung ikot ng gearbox. Malambot din naman, pero hindi katulad ng dati na gumaganon siya. Kalito to Posible na mali yung overhaul ko dito. So yun, nakakabit ko muna yung belt ng medyo maluwag. Then tignan ko kung ano ulit yung mangyayari. Pero ganito kaya kabagal yung ikot nun. Or yun nga, yung capacitor na yung kailangan ko palitan. So ito, niluwagan ko yung belt. Titignan ko anong reaction niya. Kung ayaw talaga, subukan ko palitan yung capacitor. Oops, sobrang luwag naman. Nadulas lang yung belt. Pero ayos yung ikot ng motor, no? Mas mabilis. Ayun, no? So medyo higpitan ko lang.
Putik lakas toyo. Kanina pa ako troubleshoot dun sa ilalim. Baklas kabit ako ng belt, ng pulley, etc. Adjust ako ng adjust. Nagtataka akong bakit ang bagal niyang umikot. Tapos yun pala, dapat ay itayo mo muna yung washing machine para makita mo na umiikot siya. Yung drum, ito, para makita mo na okay yung ikot niya. Ang kulit. Kasi napepersa siya, nakahiga, itong drum. So, hindi makaikot na maayos yung sa may drum niya, yung gearbox. Kaya nagtataka ako, sabi ko, pag iniikot ko yung gearbox, malambot. Iniikot ko yung drum, malambot. Tapos yung motor, wala naman nang pumipigil sa kanya. Tapos yun, ang kulit. Learning din sa akin, nakakatawa, nakaka-excite kasi may bago ko natututunan, yun yung gusto ko. Tapos, at the same time, na-i-share ko sa inyo. So, ngayon, naayos tong washing machine sa halagang 200 plus pesos. Yung bushing, yung lock ng bushing, tapos may grasa naman ako, tapos yung panlinis, yun, meron din naman galing sa mga motor. So, masasabi kong okay na yung unit, sasarado ko na lang to, pero hindi ko na i-document dahil ngayon, maandar na ang ating washing machine. So, salamat sa panonood at kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli. Paalam!